Gaya din ba kita na madalas uminom ng coffee kahit late at night? Reason? Una siguro, to stay out. Dahil most of my computer works and paper works ay ginagawa ko talaga ting gabi. Especially mga video editings ko, talaga ginagawa ko yan ng gabi kasi mas komportable akong gumawa niyan. And second, of course, kapag meron akong mga unswing mood, o di kaya may mga unexplainable mood ako, no, I try to make and prepare my own coffee. And then, boom! I love the result. So based on the study pala, drinking a cup of coffee increase our level of neurotransmitter that send to the brain that links to our feelings of happiness and well-being. So, kaya, best choice and advice is to drink a healthy coffee. I remember before, no, hindi talaga ako pala inom ng coffee at talagang mag-juice talaga ako. So, mas prepare ko yung juice rather than sa coffee. Siguro nagko-coffee lang ako kapag may gagawin ako, tapos kailangan hindi talaga ako makatulog. So, yun talaga yung pinaka-best choice para sa akin. And aside doon, siguro yung influence ng kapatid ko at yung mga friends namin na madalas mag-coffee. So, siguro kung sa 3-in-1, ang coffee ko before ay brown and black ng coffee ko. And then, dahil nga masyadong matamis para sa panglasa ko yung coffee na yun, so I changed. Tinry ko yung Korean coffee nila na slim lang, na ang brand name niya ay Maxine. So, mas naging okay yun sa akin kasi konti lang yung tubig na nilalagay, tapos saktong-sakto lang din yung lasa niya, hindi siya sobrang tamis. Hilig talaga ako sa mocha. So, yun talaga yung tingin ko naging mas prepared na lasa para sa akin. Sa coffee shop naman, pag pumupunta kami ng Starbucks, mas pinipili ko yung dark mocha. At kapag coffee bean naman, original mocha. So, mahilig talaga ako sa mocha. Pero hindi naman kami lagi nagko-coffee shop. Kasi nga medyo pricey. So, bigyan din kami nagko-coffee shop. Siguro nagko-coffee shop lang kami kapag dumarating na yung mga pagkokolekta ng stamp. Okay? So, yung mga ganong klase ng mga event ng mga coffee shop. So, doon na talaga kami nagko-coffee. Pero for the whole year, bihirang-bihira. Kasi nga medyo pricey, no, yung pagkakape. Natatandaan ko pa noon, nagko-coffee shop lang kami siguro pag collecting month na, lalo na mga collecting stamp for tumbler or planner. Naging fan talaga ako ng collecting stamp, lalo na ng planner. No? So, gusto ko talaga yung mga prepared planners ng mga coffee shop na to. Kaya talagang nilalaanan ko talaga siya ng budget at ng panahon sa pag-inom ng coffee. Pero, yun nga lang, dahil nga medyo pricey yung ating coffee starting from November up until December kasi yung collecting months, no, ng tumbler or di kaya naman ng planner na gusto mo kunin. So, hindi naman ako talaga totally na ako lang umiinom. So, minsan nagyayaya ako ng mga friends, so di kaya may mga double stamp tayo ng mga promo ng mga coffee shop na yan. So, from that, medyo nakakatipid tayo ng konti. Siguro nag-start ako mangolekta ng planner at ng tumbler ng 2016. Una, puro planners lang kasi mahilig nga ako sa planners. So, nag-collect ako ng mga planners kasi talagang gusto ko mula sa mga coffee shop na yun galing yung planners natin. So, medyo masakit sa bulsa, no? Kasi kailangan mo uminom ng 18 cup of coffee para makuha mo yung planner mo. And then after that, yung pinaka-favorite ko na coffee shop, no, hindi na naging available sa kanila yung planner. So, nilabas nila yung tumbler. So, ako naman, si kolekta din ng tumbler. Okay? So, 4 yung nakolekta kong tumbler, no, from that coffee shop. Then, lately, from last year, no, that is my last moment na mag-kolekta ulit ng stamp. Kasi 20 stamp yun and bag naman yun na Galaxy. Na medyo nahirapan talaga ako mag-claim kasi pumunta ako sa iba't ibang branches para mag-claim lang ng bag na gusto ko talagang makuha. So sa ibang branch pa siya at malayong branch ko siya nakuha. Pero I'm very happy and satisfied to that. Tapos noon, after that, nung nawala na yung desire ko sa pag-collecta ng stamps, since ang hirap mag-collect at the same time. Siyempre, kailangan din ng budget sa collecting, no, ng stamp natin na gusto rin natin makuha. So, yun na nga, merong isang missionary na
meron siyang ganitong puso na tulungan yung mga aspiring at mga gusto matuto pagdating sa barista or pag-prepare ng coffee as a skills, no? So, nagtayo siya ng isang academy na tinawag niyang Barista Academy, na kung saan itong husband ko naman narinig na meron ganun klase ng academy. At no, kahit wala akong interest, nung finish na ako na mag-aaral dun sa barista. So for 2 months, nag-aaral kami dun sa barista, no, inalam lahat ng mga basic na dapat matutunan ng isang barista, hanggang sa hindi ko na malayo na nakapag-prepare na pala ako ng Americano, cappuccino, latte with art, at lalo na yung caramel macchiato as the espresso beverage basic, no, sa isang cafe. Kasi ang pursuant niya sa akin nun, sabi niya, as my preparation para sa magiging cafe namin in the future. So, di ba nakakatuwa? Kasi very positive talaga siya na talaga magkakaroon kami ng sarili naming cafe. So, mula doon, nagkaroon talaga ako ng desire na maging isang barista. And so, dahil na-inspire tayo na maging isang barista, so may nagbigay sa atin ng coffee capsule. So, itong klase ng coffee na to ay naka-capsule siya, no? So, pwede ka bumili ng capsule mismo, tapos ilalagay mo lang yun dyan. Then, meron ka na simple coffee. Dahil gusto ko talagang magkaroon ng machine, kasi yun talagang ginagamit ng barista yun. So, ako naman, talagang super ipon ako. I think, parang 3 buwan ko ito pinag-ipunan para makabili talaga ako ng sarili kong espresso machine. And, so, bumili ako ng simpleng espresso machine. Meron ng pwede kang mag-steam mismo ng coffee mo. Yan. Tapos talagang machine talaga siya, no? Diba? Aspiring barista talaga ako. Yan. So, simulan na nagkaroon tayo ng espresso machine. Marami talaga tayo mga na-save. Hindi lang yung oras. At the same time, of course, yung pera. Kasi, kumbaga, sa labas, ang mahal-mahal yung isang cup of coffee. And dito, pag bumili ka ng milk and yung beans mo. So, it takes a lot of glass of coffee para makagawa ka. No? At talagang sulit na sulit siya. So, isang bagay na ikinatuwa ko nung time na natuto na ako na paggawa ng coffee. So, kaya naman, hindi na ako madalas ng coffee shop. Minsan nagdadalawang isip na ako na somebody's treating me to coffee shop. So, minsan, umuwi na lang ako. Pero most of the time, tinatanggihan ko na kasi, kumbaga, alam ko kasi yung presyo, masyadong mahal, at hindi idea talaga. Lalo na, marunong na din kasi ako gumawa talaga ng coffee ko ng sarili. So, okay na yun para sa akin. Kumbaga, simple coffee, at sa bahay, okay na yun. Enough. So, dahil gabi na, mas prepare ko na uminom ng isang hot Americano. So, gagawa tayo ng hot Americano. So, ito kaninang umaga ko lang ito ginind. Medyo malaki na lang talaga yung kaibahan ng espresso machine. Talagang isa sa mga yung sa mga magaganda talaga ng espresso machine. Ito kasi yung mga ganitong klaseng espresso machine, parang pang-practice lang talaga. So, bumili talaga ako ng special na mug para
sa Americano. Coffee Americano. So, kunin na natin yung ating Americano. So, see that? Diba? So ito, hindi natin iniinom ng puro. Talagang nilalagyan muna natin siya ng additional water. Dahil masyado siya matapang. So this one is perfect for staying up tonight. So, since ang dami din natin gagawin ngayong gabi, so perfect na perfect itong Americano. Wow! Grabe. Buhay na buhay ka nito. Sarap. Isa sa gusto ko sa paggawa ng coffee. Kasi talagang, kumbaga, nandun yung freshness, lalo na ng mga beans natin. Tapos, bagong gawa pa siya. Tapos, alam mo yun, talagang gusto mo rin yung kumbaga tamang sukat, tamang lasa para sa'yo. So, very good. Lahat ng inspiring natin at gusto maging isang barista. So, dream high. At the same time, pag-aaralan natin mabuti. So, marami naman tayong mga kapamaraan ngayon nowadays para matutunan natin kung paano gumawa talaga ng coffee. Yun nga lang, isang bagay na malaki din yung nagturo ng mga professionals na talagang nag-train, nag-aral para maituro din nila yung skills dito pagdating sa barista. Lalo na yung teacher namin. Hindi sa professional and specialization niya talaga yung paggagawa ng kape. From preparing the beans, up hanggang makagawa ka talaga ng mga drinking coffee mo na gusto mo talagang malasahan. Okay? So, salamat sa pagsama niyo sa akin. Huwag natin kakalimutan, lagi natin tandaan, kape tayo. Dear Jesus. Okay?